Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Eat Bulaga. So ngayong araw po ng Miyerkules, live na live ang Eat Bulaga at katunayan po niyan ay nakasama nga natin, 'di ba, si Maine Mendoza, si Mr. Ryan Agoncillo na sa sugod bahay po nakatoka, si Atasha Mulak naman po ay patuloy na wala pa din, and sa Friday and Saturday kasi ang schedule niya, but we'll see kung makikita at makasama natin siya sa araw na yan. Samantalang ang TBJ Production sinelebrate na po ng advance ang birthday ni Arvony Gabriel kanina dito po sa Eat Bulaga. Supposedly, dapat po March 20 talaga, bukas yung birthday niya, no? So, ngayon na po in advance ng Eat Bulaga. So, magta 31 years old na pala itong si Arvony. And syempre, may pakik din po ang Eat Bulaga para dito kay Arvony Gabriel. And nakita ko nga po yung reaction dito ni Arvony. Naiyak siya, manluha-luha po siya dahil syempre kahit hindi naman siya ganun katagal sa Eat Bulaga, napaka-special po ng treatment sa kanya ng TBJ and ng Dabarkads family. And mas dito po siya nagulat doon po sa pa-birthday greetings po na video sa kanya ng Eat Bulaga. Yung mga friends niya, yung family niya, yung mother and father niya, nakilala din po natin. Kaya naman, happy birthday dito kay Arvony Gabriel. Samantalang, meron pong naging announcement si Bossing Vic Soto kanina dito po sa Eat Bulaga na siyang kinatuwa po ng marami. Kasi sa darating pong Sabado ay magkakaroon daw po ng bunutan ang mga Dabarkads kung saan team po sila mapapasama. So, ibig sabihin mga kadabarkads nito ay kasali po lahat ng ating mga Dabarkads host dito po sa Lenten Special ng Eat Bulaga. Kaya abangan po natin yung magiging team nila, yung magiging bunutan po nila by Saturday. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid ay nandirito po sa Barangay 201, Zone 20, Pasay City. And yung nanalo po dito mga kadabarkads ay nanalo ng 65,000 pesos plus mga regalo. And eto nga po ang nakita ko doon mga kadabarkads, medyo tumaas po ang dugo, na high blood po itong nabunot sa sugod bahay mga kapatid, parang over 90 ata, no? Kaya naman ang medic po ay napasugod dito kay tatay upang i-check po ang kanyang blood pressure. Maging si Wally Viola, chinek din po nila yung blood pressure. Kasi mainit po talaga ngayon kailangan pong i-monitor kung tumataas ba yung kanyang dugo. Kasi itong si Wally, hindi naman lingid sa kalaman natin, ay high blood po yan. So mabuti na lamang po talaga ang Eat Bulaga team ay meron pong mga medic na dala ng sa ganon pag nagka-aberya katulad po kanina ay ready po sila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa kasong sinampa ni Bossing Vic Soto, yung 19 counts. So ngayon, meron kasi ako nabasa dito sa isang article na tig 10,000 lang po pala bawat counts, no? Tig 10,000 bawat counts dito po sa isinampa ni Bossing Vic Soto. Grabe naman yung tig 10,000, tapos minultiply ko sa 19, 190,000 lang makukuha ni Bossing Vic Soto. Grabe naman yun, uy. Kasi 35 million, di ba, yung hinihingi po ni Bossing Vic Soto. Tapos, 10,000 bawat count. Sabi kasi dito sa isang write-up, so, 10,000 piso ang inirekomendang piyansa bawat count ng kaso. 19 yun, no? Times 19 mo yung 10, di 190 yun. Pero huwag kayong mag-alala mga kadabarkads kasi mahaba-haba pa naman po ang labang ito, and diakit pa nga ito sa korte. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Aramina na kung saan ay naglabas po ng statement para po kay Bossing Vic Soto. So para saan nga kaya ito? Sabi nga dito sa write-ups po na lumabas ngayon, Aramina said she's of the belief that fellow actor Vic Soto won't harbor negative feelings about her inclusion in the slate of Pasig mayoralty aspirant Sara Diskaya, the viral of the latter's son, and incumbent Mayor Vico Soto.
The actress is running for councilor in Pasig District 2 under the slate of Diskaya, who Biko is asking the Commission on Elections to disqualify since October 2024. Former Miss Universe Philippine International Director Shamsi Supsupli is also eyeing a seat in the city council under the Diskaya slate. In an interview with Showbiz Media recently, Ara spoke of Big's good character and said he is not likely to take personal her decision to seek public office and be on the other side of the fence. Ara and Vic worked together in the 2003 film Fantastic Man, where the actress turned aspiring politician starred as his love interest possessed by an evil spirit. Sabi niya po kay Bossing Vic Soto, knowing Bossing Vic, matalinong tao siya, hindi para magkaroon ng ganoong problema. May kanya-kanya naman tayong preference and kanya-kanyang journey. I don't think sasama loob ni Bossing sa ganon. Knowing Bossing, he's a smart man to not have problems over something like this. We all have our own preference and journey. I don't think he will harbor ill feeling about it, she said, addressing Vic using his popular moniker. The actress also said she doesn't know Biko personally since she only had the chance to get to know Vic. She nonetheless explained that being part of the Skaya slate was a sign from God. I don't personally know Biko kasi si Bossing lang ang nakasama ko sa trabaho. Kumbaga, wala talagang personal relationship with Mayor Biko. Si Ate Sara Diskaya talaga yung binigay sa akin ni Lord para pumasok sa public service. So para po kay Bossing Vic Soto, wala po yan kay Bossing. Kilala naman natin si Bossing, tahimik lamang po yan. As long as hindi naman sa pinapakilaman, di ba? Tahimik lamang po yan. Ayaw po niyan ng gulo. Kaya nga po si Bossing Vic Soto, wala pong kaawayan na tao. 'Di ba? Meron lang talagang mga kumakalaban na gusto siyang pabagsakin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa pang announcement na kung saan ang mga channel, ang mga page po ay suspended. Ito po yung mga supporters po ng DDS na kung saan ay tinitira yung mga kagrupo po or panig ng mga bagong Pilipinas, no? In other word, mga umuusig dito po sa grupo po ni Tito Soto. So, sabi kasi dito sa post, Pilipinas, where do we go from here? Meta, formerly known as Facebook, has simultaneously suspended SMNI and its affiliate page DCAR 1026 and SMNI Integrated News. Ayan po no yung announcement and parang may mga vlogger pa po sa Facebook na parang sinuspindi na din po ang kanilang mga Facebook or kanilang mga channel. Ayon kasi sa mga usapan mga Kadaver Cats, itong SMNI walang mga pinapanigan to, totoo daw yung mga balita. No, ayon po yan sa mga usapan. Kaya tila daw baga ay binubusalan daw. So, yan po yung mga usap-usapan. Sinashare ko lamang sa inyo. So, anong take ninyo dito mga Kadaver Cats? Agree ba kayo na tila baga daw ay binubusalan na yung mga nagpapahayag ng katotohanan? Comment down below.